Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa kaganapan nila Kim and Paolo kahapon dahil 'di ba tape lamang po ang showtime kahapon kasi nga holiday mga kakimpaw. So alamin nga natin ang ganap ng Kimpaw at syempre tungkol din po dito sa pagbabago ng time slot ng The Alibay na talaga naman pong pinagwawala ng Kimpaw Lanjas ngayon. Pero syempre, bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And ngayon nga dumako na po tayo ngayon at simulan ang pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So ang first comment natin ngayon na napili ay mula po kay Miss Day Magkiyat. So shoutout po sa inyo at magandarang umaga. Sabi niya dito, "Hi Gandara, sino yung may sabing wala na daw Kimpaw?" Eto naman, si Aling Rebecca masyadong magbiro. Sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo? Kung sa tingin mo ay mabubuwag mo ang Kimpaw, nagkakamali ka. Diyos ko naman. Aling Rebecca, halos 4 years na ang Kimpaw. Ilang unos na ang pinagdaanan nila, Kim and Paolo. Hanggang ngayon, inilalaban nila ang Kimpaw. Meron ka pang untog na nalalaman. Bakit hindi ang ulo mong iuntog mo? Hindi mo ba napapansin? Lagi ng dress ang suot ni Chinita namin. Bakit kaya? Alam mo Gandara, kaya ako bihirang mag-comment pag may ganitong bashers ang naririnig ko, nakakapag-init ng ulo. Ramdam ko yun, Madam Day Magiyat Yung wala sa hulog ang utak na gusto lang magpapansin. Parang minsan naririnig ko na si Kim daw ang nagsosolo ng lakad kesyo iniiwan daw ni Paolo. Nakakairitang basahin, nakakainit ng ulo. Ang iniisip ko na lang kung sakali, sino ba ang mawawalan? Hindi naman si Kim. Lalaki lang siya, malay naman natin, meron pang papalang mas pa sa kanya. Tama ba ako, Aling Rebecca? At tama din si Kim, kung hindi pa kontento si Paolo sa kanya, bibitaw siya mismo. At walang second chance. Pero kung sila. Tama ba, Aling Rebecca? Kaya wag mo kaming pag-alalahanin tungkol kay Paolo at Kim. Nakahanda naman kami kung sakaling mangyari. Nakasuporta pa rin kami kay Kim. Pero naniniwala kami sa Diyos. Gagabayan pa rin niya si Kimi at Paolo. Naniniwala ka ba sa Diyos, Aling Rebecca? Kung naniniwala ka, samahan mo kaming hilingin natin. Nagabayan sila Kim and Paolo, pati na ang Kimpaw fans. Maraming salamat Gandara. Ingat po kayo lagi. Ayan, grabe, nagkakanda-utal-utal na tuloy ako mga kakimpaw, no? So, patungkol nga po sa bagay na yan, wag kasi natin pangunahan mga kakimpaw. Ipanalangin na lang natin ang matiwasay, ang relasyon nilang dalawa, di ba? Ayaw nyo rin naman na maghihiwalay sina Kim and Paolo. Ayaw nyo rin naman na mangyari yun sa kanilang dalawa. Di sa halip na mag-isip ng kung ano pa man, ipag-pray para mas lalo pong magtibay ang relasyon nila. Yun lang naman po ang solusyon doon. Kaysa inuubos nyo inyong energy sa kakaisip, may mangyayari ba? Kung panay lang kayo isip ng ganyan. Ako naniniwala ako mas may mangyayari mga kakimpaw kung imamanifest nyo. And mas may mangyayari kung magdadasal po kayo, ipananalangin po ninyo na huwag mangyari itong kinatatakutan ninyo. Sa ginagawa nyo, wala, ang nangyayari lang na stress lamang po kayo, tama ba? Kaya wag ubusin ang energy sa sa negative. Mag-pray lamang po parati sa Diyos. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa ganap ni Chinita Princess sa Showtime kahapon. So sabi dito, nakahabol si ate ko sa Showtime kanina. Pero mukhang tape na, 'di ba? Kasi holiday. Pero ang pretty niya sa
yellow dress. Hashtag Kim Pao, hashtag Paula Avelino, hashtag Kim Chu, hashtag Chinita Princess. So, ayan mga kakimpaw. Yes, medyo na-late nga po si Chinita Princess, mga ka-KP. Pero, ayun nga, gano'n naman si Kimi. Yung tipong pwede namang ipagpahinga na lang niya, late na lang din naman siya. Hindi po, millennials na millennials talaga dating ni Kimi at talagang ipipilit pong pumasok. May oras pa kasi mga kakimpaw, diba? So, yan din naman ang gusto ng Kimpaw Lanchas. Talaga iniintay rin po nila si Kim kasi baka na late lang. Pero, holiday nga kahapon, mga kakimpaw. So, malamang tape episode na rin po yan, mga ka-KP. Ano po? So, ano kayang kaganapan nila Kim and Paolo? Malamang, magkasama po silang dalawa since holiday naman, mga ka-KP. Ano kayang ginagawa ni Kim and Paolo? Binding together. Nung nalala ko nung nakaraang taon, nag-spend lang din po si Chinita Princess ng oras para sa kanyang sarili. So, sana, this time, sinamahan po siya ni Paolo Avelino, mga kakimpaw. Para naman ay, labing-labing. Labing-labing hindi, bebe time. Naman silang dalawa para meron po silang time sa kanilang relationship dahil magiging busy na naman sila. Napaka-importante pa naman po na lagi pong may time sa isa't isa. Anyway, dumako naman po tayo dito sa ikinawindang ng Kimpaw Lanchas na balita ng ABS-CBN. Ito nga po ipatungkol sa pagbabago na naman ng time slot ng The Alibay simula June 22. So, medyo naiinip na nga ang Kimpaw Lanchas sa 8:45 PM. Ginawa ba naman 9:30 na ang The Alibay, ang buong katotohanan. Grabe. Super nakakaloka mga kakimpaw, ha. Inurong ang time slot ng Kimpaw. Bakit hindi na lang nila i-fix? Sa 8:45 yung oras ng The Alibay. Ito na nga ba kinakatakot natin mga kakimpaw na kapag ready na ang si Gabo, magbabago na naman po ang time slot ng Kimpaw. Nakakalungkot lang na lagi po nilang ginagawa to kina Kim and Paolo no, nakapagtataka naman dahil nagdadala naman po ng pera or aakit naman ng pera ang Kimpaw sa kanila. So, bakit ganyan? Nila tratuhin. Ultimo nga yung sa showing na may Love Will Make You Disappear. Ako, hindi po yun makakalimutan ng Kimpaw Lanchas. Inurong din po ng inurong mga kakimpaw. Nakadalawang urong po ata sila. Nakakaloka. Tapos ito, ginawa na naman nila sa The Alibay. 2 beses din, mga kakimpaw. Sinong hindi po iinit ang ulo? Kaya ngayon, nagwawala talaga ang Kimpaw Lanchas. Narito nga po mga kakimpaw ang ilan sa mga reaksyon ng Kimpaw Lanchas. Sabi dito, malapit na matapos ang The Alibay at Dreamscape PH. Bakit kailangan pang ilipat ang time slot? Nakakalito lang para sa mga loyal viewers na sumusubaybay gabi-gabi. At saka masyadong gabi na yun mga kakimpaw. Yung mga seniors, masyado na nga nagagabihan sa 8:45 tapos inurong pa sa 9:30. So bakit nga naman? Patapos na ang The Alibay, diba? Bakit di na lang intayin matapos? Nakakaloka talaga. Anyway, eto pa, sabi pa dito, tapos na ang world tour. Prinsesa Chinita and Paula Avelino. Pero hindi pa pala natatapos ang Kimpaw time slot tour. Kasi paiba-iba ang time slot. So, breaking record yan. Sa katulad nila na Bankable Superstar, 3 beses nilipat ang time slot. Pasalamat ka Dreamscape. Love namin. Kimpaw. Ay, naku, sa totoo lang. Nakakaloka talaga, no? So, pati po time slot ng The Alibay, nabubulol na tuloy ako, ay may tour din. Hay, nakakaloka. Anong gusto nila? Bakit ba lagi nilang pinagpapasapasahan ang Kimpaw? Ano po? Kaya naman talagang hindi nyo masisisi ang Kimpaw Lanchas kung talagang sila ay magwawala at magrereklamo. Noong una, di ba, biglang nilagay sa 8 PM. Ginawang 8:45, tapos ngayon 9:30. Yung totoo. Gawin nyo na lang kayang panghapon. Mas maigi pa, no? Mas maigi pang nilagay nga nila sa panghapon na palabas. Baka mas mataas pa ang maging ratings nito. Saka para fix po ang para fix
ang time slot nila. Hindi yung ganyan, ginagawa nyo, parang binababoy nga raw po ang time slot ng The Alibay. At mismong si Kim Paulo, binababoy dahil ayan, pinagpapasapasahan lang mga kakimpaw. Grabe ang tindi naman itong revelasyon nila na yan. Patapos na't lahat-lahat. Nilipat pa nila ng time slot. So, hindi daw po ito katanggap-tanggap sa mga Kim Pao Lanchas. Hindi daw nila matatanggap na ganito nila tratuhin. Hindi nga po nila pinopromote ang mga projects ng Kim Pao. Tapos, eto sila. Sabi nga dito, ABS doesn't know how to protect its prized and bankable talents and continue to nurture them as it brings the money in. Why not keep the Alibay at 8:45? Protect the hashtag Kim Pao brand. What is there to save on the other show? It is boycott and it will just be second rate to Sigabo as same genre. Ayan na nga mga kakimpaw. So kayo guys, ano yung masisay patungkol dito? Comment down below. And hanggang dito lang po muna aking update. Maraming salamat guys sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat.